Lahat ay may hangganan. Ito yung realidad na dapat nating maunawaan. Lahat tayo ay mamamatay. Ito din ang sinasabi nung nakaraang gospel, na huwag tayong mag-impok ng yaman dito sa mundo, kundi mag-ipon tayo ng yaman sa langit. Kung ano man ang meron tayo sa buhay na ito, gamitin natin para magpayaman sa langit. Paano? Mag-ipon sa paggawa ng kabutihan sa kapwa upang kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng mga lectures, teachings, homilies, sa pagbabasa ng Bible, sa pagninilay nito, at sa pagbabahagi sa kabutihan ng Diyos para sa ating kapwa. Ito yung tama na iniipon natin, yung palalimin ang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal, pagsisimba, at sa paggamit ng mga sakramento na maging daan sa ating paglagong buhay espiritual. Magiging daan tayo para sa pagkakasundo at nawa makita sa atin si Kristo sa ating pananalita, sa ating kilos at sikapin na maka-avail tayo sa buhay na walang hanggan. Gawin na ngayon, hindi bukas, dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya huwag magsayang ng oras para sa mga walang makabuluhang bagay. Matutong itikom ang bibig kung hindi nararapat, kundi matutong umunawa, maawa, at ipagdasal yung mga nahihirapan. Tayo ay mga alipin lamang, mga utusan, kaya dapat ang oras natin ay ginugol natin sa tama upang antayin ang kanyang pagbabalik at nakahanda na ang ating mga sarili. Kung tayo ay mamamatay na, talaga bang handa na tayo? Tayo ba ay may malalim na relasyon sa Diyos? Tayo ba ay nararapat? Tayo ba ay naging mabuti sa ating kapwa? Kapag tayo ay natagpuan ng Diyos na handa, ibig sabihin, tayo ay dadalhin ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Mamahalin tayo ng Diyos ng lubusan. Maganda na tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo nga ba ay handa na sa kanyang pagbabalik kung tayo ay mamamatay na?